tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita ang gumigising sa pandaigdigang ekonomiya ngayon. Nayanig ang daungan ng Damietta sa Egypt matapos ang isang mapaminsalang pag-atake gamit ang mga drone o unmanned aerial vehicle. Ang insidenteng ito ay direktang nagbabanta sa Suez Canal, isa sa pinakamahalagang daanan ng mga barko sa buong mundo. Sa unang pagkakataon, lumawak ang digmaan sa gitnang silangan patungo sa mga rutang dating itinuturing na ligtas para sa komersyo. Ayon sa mga opisyal ng Egypt, naganap ang pag-atake noong Hulyo 29, kung kailan dalawang malalaking barko ang nasunog kabilang ang isang cargo ship na nagdadala ng liquefied natural gas mula sa Estados Unidos. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang tinamaan ng teritoryo ng Egypt mula nang magsimula ang matinding sagupaan sa pagitan ng Iran at ng mga kaalyado nito noong Pebrero na nagdulot ng malaking pangamba sa buong rehiyon. Ang daungan ng Damietta ay matatagpuan humigit kumulang 60 kilometro lamang mula sa hilagang pasukan ng Suez Canal. Dahil sa estratehikong lokasyong ito, ang anumang banta sa Damietta ay nangangahulugan din ng direktang panganib sa daloy ng pandaigdigang kalakalan. Ang Suez Canal ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Asya at Europa, at ang anumang aberya rito ay maaaring magdulot ng matinding pagkaantala sa supply ng mga produkto. Bagamat mabilis na naapula ng mga bumbero ang sunog at walang naiulat na nasawi sa insidente, nananatiling mataas ang tensyon dahil wala pang grupo o bansang formal na umaako sa responsibilidad sa likod ng pag-atake. Gayunman, ang paggamit ng mga sopistikadong drone ay nagpapakitang may sapat na kakayahan at teknolohiya ang mga salarin upang magsagawa ng tumpak at mapanirang operasyon laban sa mga protektadong daungan. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad sa Egypt, malakas ang hinala ng militar na ang Iran ang nasa likod ng mapangahas na pag-ataking ito. Naniniwala ang mga tagasuri na layunin ng Tehran na palawakin ang saklaw ng labanan upang gipitin ang mga bansang kanluranin. Tinitingnan ang pag-ataking ito bilang isang malinaw na babala na walang sinumang ganap na ligtas sa lumalalang krisis sa geopolitika sa gitnang silangan. Sinasabi ng mga eksperto na ipinakikita ng operasyong ito ang mas mataas na antas ng panganib na handang harapin ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Maging ang mga bansang tulad ng Egypt na may tradisyonal at maayos na ugnayan sa Tehran ay hindi naligtas sa mga agresibong hakbang nito. Ipinakikita nitong handang isakripisyo ng Iran ang mga diplomatikong relasyon para sa mga estratehikong layunin nito. Inilalagay ng insidenteng ito ang Egypt sa isang napakahirap na sitwasyon. Bilang pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, lihim na nakipag-usap ang Cairo sa IRGC noong Marso upang maiwasan ang malawakang digmaan. Pinasimulan ng pag-uusap matapos mapatay ang opisyal ng seguridad ng Iran na si Ali Larihani, ngunit tila nawala ng saysay ang mga diplomatikong pagsisikap dahil sa pag-ataking ito. Nangyari ang pag-atake sa Damietta sa gitna ng sunod-sunod na sagupaan sa rehiyon. Kamakailan lamang binomba ng mga puwersa ng Amerika at Saudi Arabia ang mga grupong suportado ng Iran sa silangang Iraq. Bilang ganti, nagpakawala naman ng Iran ng mga misay laban sa isang base militar ng Amerika sa Jordan. Ang palitan ng mga pag-atake ay patuloy na nagpapaliyab sa digmaang tila wala ng permanenteng solusyon. Agad namang naglabas ng matinding babala si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos matapos mabatid ang nangyari sa Egypt. Tahasang itinuro ni Trump ang Iran bilang responsable at nangakong maglulunsad ang Amerika ng napakabigat na tugon. Ayon sa kaniya, pamilyar na ang mundo sa ganitong mga taktikang militar ng Iran at tiniyak niyang hindi hahayaan ng Washington na magpatuloy ang panggugulo sa mga pandaigdigang daungan. Dahil sa pag-atake sa Damietta, unti-unti nang naglalaho ang mga alternatibong rutang itinuturing na ligtas ng malalaking kumpanya ng langis. Ang Suez Canal at ang Sumed Pipeline ng Egypt na dating nagsisilbing ligtas na daanan ng mga barkong umiiwas sa kaguluhan sa Persian Gulf ay maaari na ring malagay sa panganib. Nagdudulot ang sitwasyong ito ng matinding suliranin sa mga tagapamahala ng logistika sa buong mundo. Mula nang magsimula ang digmaan, napilitan ng Saudi Arabia na ilipat ang ruta ng pagluwas nito ng langis patungong kanluran sa pamamagitan ng Red Sea at Suez Canal. Gayunman, naglunsad na ang mga Houthi ng serye ng mga pag-atake gamit ang mga missile na nagpilit sa maraming kumpanya ng pagpapadala na ihinto ang kanilang mga operasyon sa rutang ito dahil sa matinding pangamba sa kaligtasan.
Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa ekonomiya, may malaking kabalintuna ang nangyayari ngayon sa pandaigdigang kalakalan. Habang lalong umaasa ang mga bansa sa mga alternatibong ruta upang mapanatili ang daloy ng enerhiya, lalo namang nagiging madaling target ng mga kaaway ang mga rutang ito. Ang pagkakatipon ng maraming barko sa iilang daanan ay nagbibigay ng mas malaking pagkakataon sa mga armadong grupo na magsagawa ng pag-atake. Ipinaliwanag ni Adi Imserovic, isang kilalang lektor mula sa University of Oxford, na pinatutunayan ng insidenteng ito na hindi na limitado sa isang partikular na lugar ang digmaan. Malinaw ang mensahe ng pagsabog sa Damietta, maging ang mga daungan sa Mediterranean na libu-libong kilometro ang layo mula sa sentro ng labanan ay maaari nang maabot ng mga makabagong armas at drone ng mga armadong grupo. Sa kasalukuyan, halos wala ng barkong may dalang langis ang nangangahas na dumaan sa Strait of Hormuz. Ang daanang ito ay dating dinaraanan ng humigit kumulang 20% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. Ang pagkawala ng rutang ito ay nagdulot ng malaking presyon sa Suez Canal na siyang isa sa mga natitirang pag-asa ng mga bansa upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng supply ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Upang makaiwas sa panganib, inilipat ng Saudi Arabia ang mga kargamento nito patungo sa Red Sea at sa daungan ng Yanbu. Gayunman, patuloy itong naharap sa banta mula sa mga rebelding Houthi sa Yemen. Dahil dito, nananatiling hindi tiyak ang kaligtasan ng mga barkong dumaraan sa rehiyon. Ipinakikita ng datos mula sa kumpanyang Kepler na dumarami ang mga barkong nagdadala ng langis mula sa Saudi Arabia na naglalayag pahilaga patungo sa Suez Canal at Sumed Pipeline. Noong Hulyo, umabot sa mahigit 28 milyong bariles ng langis ang dumaan sa Sumed Pipeline, isang malaking pagtaas mula sa 19 milyong bariles lamang noong Abril. Patunay ito ng desperadong paghahanap ng mas ligtas na ruta. Nagbabala naman si Saul Kavonik, isang nangungunang tagasuri ng enerhiya sa MST Marquee, na nananatiling lubhang mapanganib ang rutang ito. Kahit umiwas ang mga barko sa Strait of Hormuz at dumaan sa Suez Canal, maaari pa rin silang harangin ng mga kaaway bago makarating sa Mediterranean. Nagbabanta ang panganib na ito sa supply ng 5 milyong bariles ng langis bawat araw na umaasa sa ligtas na pagdaan sa rutang ito. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagsimula ng muling suriin ng mga kumpanya ng siguro at transportasyong pandagat ang kanilang mga hakbang sa seguridad. Maraming kumpanya ang nag-aalangan ng maglayag malapit sa mga daungan ng Egypt sa Mediterranean. Ang kawalan ng katiyakan sa seguridad ay nagdudulot ng pagkaantala sa mga iskidul ng paghahatid at nagpapataas sa gastos ng bawat paglalayag. Sa kabilang banda, sinubukan ng ilang opisyal na pakalmahin ang publiko. Ayon kay Wael Cador, isang dating miyembro ng lupon ng Suez Canal Authority, mahigpit na binabantayan ng militar ng Egypt ang kanal 24 na oras bawat araw. Naniniwala siyang mahirap pasukin ang mismong kanal dahil sa tindi ng depensa, ngunit inamin din niyang nananatiling mahina ang mga kalapit na daungan tulad ng Damietta. Sa huli, mararamdaman ng bawat mamimili sa buong mundo ang pangmatagalang epekto ng krisis na ito. Ang pagtaas ng singil sa siguro para sa mga barkong daraan sa Suez Canal ay tiyak na magpapataas sa presyo ng petrolyo at iba pang bilihin. Habang nagpapatuloy ang tensisyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at ng kani-kanilang mga kaalyado, nananatiling isang mitya ang Suez Canal na maaaring magpasabog sa pandaigdigang ekonomiya. Isang matinding banta sa ekonomiya ng buong daigdig ang muling umuusbong matapos opisyal na ideklara ng rebelding grupong Houthi mula sa Yemen ang agarang pagharang sa lahat ng transportasyong pandagat patungo sa Saudi Arabia. Inaasahang magdudulot ang desisyong ito ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis at gasto sa transportasyon na magiging panibagong matinding dagok sa kasalukuyang humihinang pandaigdigang merkado. Ayon sa opisyal na pahayag ng Houthi noong Hulyo 20, ang naturang hakbang ay tugon sa ginawang pagharang ng Saudi Arabia sa kanilang mga daungan at paliparan noong nakaraang linggo, kabilang na ang pambobomba sa paliparan ng Sanaa. Ang prinsipyong ganti sa ganti na ipinatutupad ngayon ng Houthi ay naglalayong direktang parusahan ang pamahalaang Saudi sa pamamagitan ng pagputol sa mga pangunahing ruta nito ng kalakalan sa karagatan. Para sa kaalaman ng marami, ang Houthi ay isang makapangyarihang armadong grupo sa Yemen na bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance na sinusuportahan ng Iran. Sila ang kasalukuyang namamahala sa kabisera ng Yemen na Sanaa at sa malalaking teritoryo sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa,
habang patuloy na nakikipaglaban sa opisyal na pamahalaan ng Yemen na kinikilala ng United Nations at sinusuportahan ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia. Bagamat hindi pa ganap na malinaw kung paano ipatutupad ng Houthi ang pagharang na ito, mayroon silang malakas na presensiya malapit sa estratehikong kipot ng Bab el-Mandeb na nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa mga nakalipas na buwan, napatunayan na ng grupo ang kakayahan itong magpakawala ng mga misil at drone laban sa mga barkong pangkalakalan bilang suporta sa kanilang mga kaalyadong nakikipaglaban sa rehiyon. Nagbabala na ang mga eksperto sa enerhiya, partikular si Richard Bruns mula sa Energy Aspects, na kung tuluyang mapaparalisa ng Houthi ang trapiko sa Bab el-Mandeb, maari itong maging mitsa ng pagsipa ng presyo ng krudo sa mas mataas na antas sa pandaigdigang merkado. Ang takot sa kakulangan ng supply ay sapat upang magdulot ng maramihang pagbili at mabilis na pagbabago sa presyo ng petrolyo na makaaapekto sa mga mamimili. Ang Bab el-Mandeb ay kilala bilang isa sa pinakamahalagang daanang pandagat para sa pandaigdigang kalakalan. Matatagpuan ito sa pagitan ng Yemen at Horn of Africa at nagsisilbing pintuan para sa mga barkong bumibiyahe sa pagitan ng Europa at Asia sa pamamagitan ng Suez Canal. Ang anumang pagkaantala rito ay nangangahulugan ng mas mahabang oras ng paglalakbay at mas mataas na konsumo ng gasolina para sa mga dambuhalang barkong pangkargamento. Ayon sa opisyal na datos mula sa Energy Information Administration ng Estados Unidos, humigit kumulang 4 na bilyong bariles ng krudo at mga produktong petrolyo ang dumaan sa Bab el-Mandeb noong 2024. Katumbas ito ng 5% ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. Bukod sa langis, napakahalaga rin ng rutang ito para sa transportasyon ng liquefied natural gas o LNG na kailangan ng maraming bansa. Lalo pang naging kritikal ang papel ng Red Sea matapos sumiklab ang matitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran na nagdulot ng panganib sa kipot ng Hormuz. Dahil ang Hormuz ang pangunahing daanan ng humigit kumulang 20% ng supply ng langis sa buong daigdig, ang banta rito ay nagtulak sa maraming bansa na maghanap ng alternatibong ruta. Dahil dito, naging isa sa mga pinakamahalagang opsyon ang Red Sea para sa transportasyon ng langis. Bilang tugon sa mga panganib sa Hormuz, inilihis ng Saudi Arabia ang malaking bahagi ng produksyon ng langis nito sa pamamagitan ng isang pipeline patungo sa daungan ng Yanbu sa kanlurang bahagi ng bansa. Layunin ng estratehiyang ito na mapanatili ang kakayahan ng Saudi Arabia na magluwas ng langis sa pamamagitan ng Red Sea nang hindi na kailangang dumaan sa mapanganib na katubigan malapit sa Iran. Ipinapakita ng datos mula sa Kepler na ang Saudi Arabia ay nag-export ng mahigit 4 na milyong bariles ng langis bawat araw mula sa Yanbu simula noong Abril, at 70% nito ay ipinapadala sa Asia sa pamamagitan ng Bab el-Mandeb. Noong Mayo, mahigit 50% ng kabuuang iniluluwas na langis ng Saudi Arabia ang dumaan sa rutang ito. Pinatutunayan nito kung gaano kalaki ang nakasalalay sa kaligtasan ng naturang kipot para sa bansa. Dahil dito, ang planong pagharang ng Houthi sa Bab el-Mandeb ay maaaring magdulot ng pinakamatinding dagok sa ekonomiya ng Saudi Arabia. Kung mapuputol ang rutang ito, mapipilitan ng bansa na humanap ng ibang paraan upang maihatid ang mga produkto nito sa mga mamimili. Maaari itong magdulot ng matinding pagkawala ng kita ng pamahalaan at magpahina sa posisyon ng Saudi Arabia bilang isa sa mga nangungunang tagapagtustos ng langis sa buong daigdig. Ayon kay Matt Smith, isang direktor sa Kepler, ang mga planta ng langis sa Asia na umaasa sa supply mula sa Yanbu ay maaaring makaranas ng hanggang 1 buwang pagkaantala sa mga kargamento. Ito ay dahil mapipilitang umiwas ang mga barkong may dalang langis at dumaan sa mas mahabang ruta sa paligid ng Cape of Good Hope sa Katimugang Africa. Magpapahaba ito sa biyahe at magpapataas ng husto sa gastos sa transportasyon. Bukod sa mas mahabang biyahe, maaari rin itong magdulot ng matinding krisis sa logistika. Ang mga dambuhalang oil tanker o very large crude carrier na kilala bilang VLCC ay hindi maaaring dumaan sa Suez Canal kapag puno dahil sa kanilang laki at bigat. Samantala, limitado ang kapasidad ng Sumed Pipeline sa Egypt na nag-uugnay sa Red Sea at Mediterranean Sea at hindi nito kayang tanggapin agad ang lahat ng ililihis na supply ng langis. Hindi kinakailangang ganap na maisara ang kipot upang maramdaman ang epekto nito. Ang takot pa lamang sa posibleng pag-atake ay sapat na upang baguhin ang takbo ng kalakalan.
Ipinapakita ng datos mula sa Clarkson's research na ang bahagi ng pandaigdigang kalakalan na dumaraan sa Red Sea ay bumagsak mula 10% patungong 3% na lamang ngayong taon dahil sa pangamba ng mga kumpanya sa banta ng mga pag-atake sa rehiyon. Hindi lamang krudo ang maaapektuhan ng krisis na ito. Ang Bab el-Mandeb ay isa ring pangunahing daanan para sa mga produktong pinino mula sa langis tulad ng diesel at jet fuel na nagmumula sa gitnang silangan at Asya patungong Europa. Kamakailan umakyat sa pinakamataas na antas ang kita mula sa pagpipino ng diesel sa Europa na nagpapakita ng matinding pangamba ng merkado sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Nagbabala rin si John Pacey, Pangulo ng Stratas Advisors, na ang epekto ng pagharang ng Houthi ay maaaring kumalat sa iba't ibang sektor ng pandaigdigang ekonomiya. Ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at transportasyon ay magpapataas sa antas ng inflasyon sa maraming bansa. Sa huli, maaari itong magdulot ng malawakang pagbagal ng ekonomiya at maging banta ng resesyon sa maraming bansang umaasa sa inaangkat na langis. Ayon pa sa mga pagtataya ng mga eksperto, ang presyo ng krudo ay maaaring muling sumipa sa pagitan ng $115 at $120 bawat bariles kung ipatutupad ng Houthi ang banta nito ng buong puwersa. Ang ganitong senaryo ay tiyak na magpapabigat sa pasanin ng mga ordinaryong mamamayan sa buong mundo, kabilang na ang mga Pilipinong kasalukuyan ng nahihirapan dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Nagpahayag na rin ng matinding pagkabahala ang United Nations hinggil sa sitwasyon. Ayon kay Stefan Dujarric, tagapagsalita ng UN, ang Bab el-Mandeb ay mabilis na nagiging isang mapanganib na bottleneck o makipot na daanan para sa pandaigdigang kalakalan. Nanawagan ng organisasyon sa lahat ng panig na iwasan ang mga hakbang na magpapalala sa krisis at maglalagay sa panganib sa kabuhayan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa pananaw naman ng mga analis sa geopolitika tulad ni Zaidon Al-Kinani, ginagamit ng Houthi ang pagkakataong ito upang baguhin ang mga patakaran sa rehiyon habang abala ang Saudi Arabia at Estados Unidos sa pakikipagtunggali sa Iran. Sa pamamagitan ng pag-iwas na banggitin ng Iran sa mga pahayag nito, ipinahihiwatig ng Houthi na nais itong magpakilalang isang malayang puwersang kayang magtakda ng sarili nitong mga kondisyon sa labanan. Sa kabila ng mga bantang ito, nanindigan ang militar ng Saudi Arabia na gagawin nito ang lahat upang mapanatiling ligtas at bukas ang Bab el-Mandeb. Ayon kay General Turki al-Malki, ang anumang banta o pag-atake ng Houthi sa mga barkong dumaraan sa Kipot ay ituturing na paglabag sa pandaigdigang batas at isang akto ng pamimirata. Aniya, haharapin ito ng kanilang mga puwersa ng mabilis, buong lakas at walang pag-aalinlangan.